Welcome back mga kababayan at ipagpapatuloy na natin ang palatuntunan. Mga karagdagang pang impormasyon at mga balita. Salamat po kayo ay nananatiling naka-tune in sa 104.3 kasama na of course ang 738 AM 104.3 at dito po sa Radyo Publiko Serbisyo. Mga kababayan, dadaragdagan po natin ang mga impormasyon. Ako po si Kiko Flores ngayong araw na din ito ng Huwebes. Kumusta kayo mga nandito sa Metro Manila at sa inaabot ng broadcast? Meron po akong makakapanayam ngayon, may kaugnayan sa Urban Poor ngayon dito sa program na ito. Kinignood po kayo sa ilang saglit po. Ang makakausap natin ay ang chairperson at Chief Executive Officer ng Presidential Commission for the Urban Poor or PCUP. Walang iba kundi si Undersecretary Michelle Ann B. Gonzales. Magandang umaga po, Undersecretary Michelle Gonzales. Kumusta po kayo? Good morning, Sir Kiko. Thank you for granting an interview. Salamat po. Nako. Maraming salamat din po. Ngayong araw rito, palagay ko nagdiriwang din ang inyong opisina dahil nakamit pala ninyo, congratulations, ang very satisfactory rating sa 2024 Agency Performance Review na ang gumawa niyan, Department of Budget and Management. Anong sekreto nyo? Anong sekreto ng agency mo? Ganon. Yusek, go ahead please. Yes, it's overwhelming because we got a rating of 4.9, almost perfect. Nakakatuwa po talaga. Of course, special shout out at mention sa aming research, planning and monitoring division na sa kanilang pag-comply sa mga mandatory compliances ng DBM at sa General Appropriations Act, pag-submit ng mga quality ng reports at on-time na reports at pag-monitor na ma-hit namin yung mga target namin. But of course, Sir Kiko, I think, ang tanong nyo is yung sikreto. I think number one. Mo naman. I think, Sir Kiko, ang sikreto dyan, number one, and I give it to the staff of PCUP, is the sincerity sa pakikipagtungo namin sa urban poor communities. Kasi hindi namin mamimit yung targets namin kung hindi maganda ang ugnayan namin sa urban poor communities. Next is talagang yung puso, yung dedikasyon, yung commitment sa trabaho. Dahil, the urban poor communities, dalawa pa ang vulnerability niyan. Mahirap na sila and then they're facing demolition. So they're very sensitive. So I guess kaya maganda ang relasyon namin because nararamdaman namin sila at nandito kami para tumulong sa kanila at pinagkakatiwalaan nila kami. Yung tulungan pong yun, di ba? Pasensya kayo, naputol ko po kayo, Undersecretary Gonzales. But which brings me to a question para maintindihan pa rin ng ating mga kababayan. I hope you won't mind. Please share us, kumusta ba ang poverty incidence rate ng ating bansa o sa ating bansa ngayon, Yusek Gonzales? Bumaba na po tayo. Ngayong 2023, base sa PSA, ang poverty incidence natin ay nasa 10.3% or 6.3 million urban poor sa Pilipinas. Bumaba to from 2021 na 11.16. Ang target po ng ating Pangulo ay mag-single digit po tayo by 2028. At I think magagawa ito dahil ang ganda-ganda ng mga programa, lalong-lalo na ng DSWD. Ang daming, kahapon sa budget session namin, pinresenta lahat ng mga programa ng DSWD na talagang ang impact sa tao, talagang maiangat natin ang kanilang kabuhayan. Kabuhayan. So we're expecting this to really go down. Yusek Gonzales. As you speak, yung sinasabi niyo bumaba na ang poverty incidence rate. Saan na napunta kung ibig sabihin yung mga tao, mga kababayan natin umalwan na, umasenso na yung kanilang kabuhayan? Paano po ang naging monitor niyo diyan, Yusek Gonzales? Dati po kasi, ang tinatawag natin kasi sa amin po, yung poorest of the poor. Opo. Ito yung mga individual na
ang kita nila ay mababa sa ating poverty threshold na 13,873. Dati, ito yung hindi nila ma-afford yung basic needs tulad ng pagkain, kalusugan, edukasyon, at pabahay. Dati po, ang batsihan is just income. Ngayon po, mas holistic. Tinitignan na rin yung kalidad ng tirahan nila, yung access to kalusugan, edukasyon, at access sa tubig at kuryente. Ngayon, yung pagbaba ng poverty incidence, Po. dahil po yan dun sa mga tulong ng gobyerno na binibigay sa ating mga urban poor communities and actually different sectors. So, napapaganda yung kalagayan nila, yung access nila to health, to Po. education, to housing, sama-sama po yan, to livelihood, importante. Kaya, ang ganda po nung result ng mga huling surveys na talagang napababa yung poverty incidence. Nabanggit niyo po mukhang dyan nangunguna yung livelihood aspect, mga naibigay ng inyong tanggapan at yung pinakinabangan ng ating mga kababayang mga poorest of the poor. Anong mga livelihood activities po ba ito kung mababanggit niyo sa ating mga taga-subaybay, Yusek Gonzales? Okay. Pag kami po ay pumunta sa isang urban poor community, una po, binibigyan namin sila ng basic orientation seminar. Tinuturuan namin silang mag-organize para magkaroon sila ng homeowners association, magkaroon sila ng officers nila, yung leaders nila, para meron silang guidance. Ngayon, after namin sila maturuan ma-organize, ina-accredit po ng PCUP itong mga urban poor organizations. Pag accredited na po namin sila, inaalam namin yung consultation namin, anong kailangan nila. So, marami pong klase. Meron kaming capability building seminars kung saan tinuturo namin sa kanila yung kanilang mga karapatan sa pabahay, karapatan ng kababaihan, karapatan ng PWD. Meron din kaming mga livelihood trainings na iba't ibang pwedeng nilang gawing mga pangnegosyo. At ngayon po, magsisimula kami ng skills training Oh. para habang wala pa silang pabahay, inaantay ang pabahay, magkaroon na sila ng dagdag kita para sa kanilang pamilya. Marami rin po So, kaming tinuturo, urban opo. farming, Mm-mm. for zero hunger, Mhm. sa mga Visayas, Mindanao, yung mga karapatan ng iba't ibang mga sektor para or yung mga meron na kaming matured na communities, yung mga financially capable na dahil naturuan na namin sila ng financial literacy, nililink na namin sila sa pag-ibig para makapag-umpisa na sila ng So kooperatiba nila at may pagbahay mga nila. linkages na ginagawa niyo, Yusek Gonzales. Sa bagay Yes. nabanggit sa akin ni President Rico Lagsa na president ng Social Housing Finance Tapsi. Corporation, no? At kayo nagkakaroon kayo ng collaboration. Oh, by the way, meron pong tanong na naipadala dito sa pamagitan ng text line ng ating palatuntunan Radyo Pilipinas, yung 0999-229-1738. Sabi niya, ano po ba ang mga projects ang maibibigay para sa mga homeless families or street dwellers? Meron Oh, ba kayo okay. alam ko meron kayong mga isa siguro masasite diyan, Yusek Gonzales. Well, number one, yung sa DSWD ho, may programa po ang DSWD sa yung for mga pamilya sa kalsada. Hindi ho sila pinipilit, pero kino-convince sila ng DSWD na pumunta sa DSWD Center. Doon sila pinapakain, kinokontak yung mga kamag-anak nila sa probinsya, and then eventually pag pumayag sila, tutulungan silang mabigyan ng pamasahe para makabalik sila sa probinsya nila. Okay. Ed, naputol kayo Yusek Gonzales. Hello? Yes, Yeah. yes Sir Kiko. Opo, Ang DSWD po, merong programa tungkol sa mga pamilya sa lansangan na hindi po sila pinipilit sumama, pero kino-convince sila kasi marami pong ayaw, kino-convince sila na sumama sa DSWD Center. Ang tawag sa programang ito ng DSWD ay Pag-abot Program. Pag napapayag nila yung mga street dwellers, dinadala sila sa DSWD Center, doon muna sila maninirahan ng ilang araw, and then
kinokontak yung mga pamilya nila sa probinsya, and then when they're ready, binibigyan po sila ng pamasahe para makauwi sila sa mga pamilya nila sa province. Yeah. Okay. Yusek Gonzales, on another note, ano po ba itong Alpas sa komunidad na flagship project ng iyong tanggapan? Ang PCUP po, meron kaming sa bisa ng Resolution number 2, 2025, naglunsad po kami ng Community Development and Social Protection Flagship Program na tinatawag naming Alpas Comunidad. Alpas Comunidad is a holistic approach of social protection and preparation. Kaya po namin tinawag na Alpas, Alpas meaning breaking away from the chains of poverty, makawala sa kahirapan. So letter A, ibig sabihin niyan access, ibig sabihin pinalalakas namin ang linkages namin sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para matugunan ang pangangailangan ng mahihirap. Halimbawa, kung kailangan ng skills at livelihood training, nandyan po ang TESDA. Pag kailangan ng pabahay, andyan po ang SHAFC, andyan po ang Pag-ibig, ang NHA, ang DSUD. Pag gusto po ng puhunan sa negosyo, nandyan naman po ang DOLE. Kung gusto gumawa ng kooperatiba, andyan naman po ang CDA. Nililink po namin. Marami yung mga pala urban na linkages yan na Undersecretary Gonzales. Ano po? Ilan po ang And target? Sir Kiko, not just government agencies, May mga pati private din po. Private sector. Alright, nice to know. Ilan po ang target nitong matulungan at paano makaka-avail ang mga mamamayan natin na Yusek Gonzales? Kung babasihan ko po ang urban poor organizations na accredited ng PCUP, we have a total of 16,530 urban poor organizations in our office. At kung individuals, kung families, that's close to 1.4 million families or 6 million individuals. So ito, unti-unti ho namin silang inaabot. Tuloy-tuloy naman po ang pagbaba namin sa mga communities. Ganyan po kadami ang aming siniservisyohan. Siksik at liglig at umaapaw pala yung mga impormasyon dapat malaman dyan. Pwede bang mag-part 2, Yusek Gonzales? Para malaman sige. Game, ha? Pasasabi ko kay Ate Tess at saka sina May at saka si Tuped na i-arrange ulit sa inyong tanggapan. Mag-usap ulit at para yung mga kababayan natin na, sinasabi natin poorest of the poor ay malaman natin, umalwan na ang kanilang kabuhayan. Nandun na sila sa magandang kahinatnan ayon sa programa ng Administrasyong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes. May mensahe po kayo muna bago ko kayo pawalan, Yusek Gonzales. Okay. Go ahead, please. So, ang PCUP sa tulong po sa convergence sa pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno, sa aming flagship program na Alpas, sinusulong namin ang whole of nation approach kung saan ang ahensya ng gobyerno, private sector, civil society, and the communities themselves. We want them to be part of the solution. Sabay-sabay po nating ialpas sa kahirapan, umaksyon tayo laban sa kahirapan para not only ma-uplift yung buhay nila, but to make sure na meron silang dignidad, seguridad, at pag-asa. Ayos. Thank you. Clap, clap, clap sa mga taga-PCUP na inyong pinamumunuan. Yusek, good luck. Part 2, please, ha? Thank you, Sir Kiko. Part 2 at saka part 3, ha? I look forward to that. Sige. God bless. Ingat po Thank palagi. you. Regards sa staff Bye. ninyo. All right. Undersecretary Michelle Ann B. Gonzales, ang Chairperson and Chief Executive Officer ng Presidential Commission for the Urban Poor.